Ito mga kaibigan, maliwanag po dito, Digong manlalaban sa ICC, manlalaban sa Interpol. Mga kaibigan, hindi magpapahuli. At siyempre, magtatago na din. Ang arrest warrant na idadaan sa Interpol, ihilingin ng Interpol sa Pilipinas na ito mismo ang humuli. So, PNP or NBI po ang gagawa niyan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andres Vlog. Nako, ito si Digong. Talagang nataranta na sa ICC. Kabado na, desperado. Hindi na ho alam ang gagawin. Manlalaban si Digong. Sa Interpol, nahuhuli sa kanya dahil hulihin siya ng ICC. Nako, ay magtatago na din ho ito kasama si Bato. Ang natuklasan at natunugan na ito nga ay manlalaban sa ICC, Interpol, nahuhuli sa kanya at magtatago na din, mga kaibigan. Kaya pag mayroon po kayong pagkakataon, inaanyayahan ko po kayo na panoorin, pakinggan, unawain ang ibabahagi ko po sa inyo latest update sa ICC, mga kaibigan, simula nang malaman na itong si Digong ay inutos ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos na ibigay na sa ICC, ulihin at makikipagtulungan ng full support ang ating gobyerno ayon po sa ipinalabas na stand ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Aba, ay biglang bumaliktad, di ba? Dati ayaw papasukin ng ICC. Ngayon, ay gusto nang ipakulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Digong sa pamamagitan ng legal na paraan. At siyempre, ito ay ang kinakaharap na kaso sa ICC ni Digong, ni Bato at iba pa niyang mga kasangkot. Ito mga kaibigan, ibabagi ko po sa inyo. Huwag niyo pong kaligtaan, panoorin, unawain, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo sapagkat dito niyo matutuklasan. Digong manlalaban sa Interpol, uhulihin ng ICC at magtatago na rin ito. Ito po, shoutout sa lahat. Ibabahagi ko muna ito sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay. Isip ang Ito. administration sa issue ng International Criminal Court. Sandali lang po, shoutout po sa lahat. Nako. Nagbago nga ba ng isip ang Marcos administration sa issue ng International Criminal Court? Tandaan na si Pangulong Marcos at si VP Sara Duterte tumakbo sa ilalim po ng umbrella ng Team Unity noong 2022 elections. Bagamat paminsan-minsan ay sumusundot kay BBM si Pangulong Duterte, inasahan ng lahat na by extension, garantisado pa rin ang proteksyon ni Pangulong Duterte mula po sa ICC. Agosto 2022, ginit ng Pangulo na walang... Ayan mga kaibigan, na pakinggan po natin ito. At dito sa bandang gitna ng ating ibabahagi ay ipapaliwanag po dito na manlalaban si Digong dahil ayaw magpahuli sa ICC sa pamamagitan ng Interpol. At ang kanyang sinabi, ang kanyang inutos, ibigay si Digong sa ICC, hulihin at managot kasama ang kanyang mga kasangkot. Bato, huwag ka magtatago. Digong, huwag ka magtatago. Secretary si Boying Remulla, April 2023, sa interview sa programang The Chiefs ng One News, may banta pa si Remulla na ide-deport ang sinumang opisyal ng ICC na magkamaling lumapag dito sa Pilipinas. Kung sakali raw, baka kasuhan pa sila ng pamahalaan ng usurpation of authority, isa pong criminal case. Pero kung ito sila, para they can take the first way out. So kung na kayo, wala kayong gagawin sa Pilipinas. Pero sunod na taon, nagkalamat na ang relasyon ng administrasyon at ang kampo ng mga Duterte. Mula kudeta sa Kongreso, tawagan ng Hindi po ba yun ang pahayag din ng DOJ noon, noong mga nakaraang taon na lumipas? Binabahagi ko po sa inyo na lubos nyo pong maunawaan sapagkat ngayong January
ay nag-iba ang isip ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nag-iba ang takbo ng isip ng DOJ Secretary sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na dapat ibigay na si Digong sa ICC. Malos-los hanggang sa pagtanggal ng confidential funds ng Vice Presidente, lahat po yan bahagi ng nagbagong kulay ng politika dito sa Pilipinas. May 2023, may bahaging na ang Marcos administration sa Duterte drug war. Masyado itong nag-focus sa law enforcement kaysa sa rehabilitasyon. At meron daw mga pang-aabusong nangyari sa panig ng pulisya. Agosto 2023, sa programang The Chiefs ulit ng One News, binulgar ni Justice Secretary Ano itong ibubulgar na ito? Ano ang ibubulgar ni Justice Secretary Remulla? Remulla na maraming pulis na napilitan lamang sumama sa mga EJK. Hinikayat pa niya silang lumapit sa DOJ para magsalita. Nobyembre 2023, sinabi ng Pangulo na pinag-aaralan nila kung ibabalik ang Pilipinas sa ICC. Nung buwan din na yun, pinasa ng House Committee on Justice at ng House Committee on Human Rights ang HB 1470. Hindi po ba ang daming mga nakaraan na ayaw po ng ating gobyerno sa ICC? Ba't ngayon ho ay biglang bumaliktad? Heto, ibabagi ko po sa inyo ang pagbaliktad at siyempre ang kasunod nito ay itong ika nga'y tatakas at manlalaban itong si Digong sa ICC na huhuli na Interpol, mga kaibigan. ICC. Coordination lamang ginagawa nito sa mga local police forces. Kumbaga, kung meron mang arrest warrant na idadaan sa Interpol, ihilingin ng Interpol sa Pilipinas na ito mismo ang humuli sa isang suspect. So, PNP or NBI po ang gagawa niyan. Ayan mga kaibigan, maliwanag ko dito sa ibinahay ko sa inyong balita. PNP o NBI ang huhuli kay Digong dito sa Republika ng Pilipinas sa tulong ho ng Interpol, mga kaibigan, na yan ay inutos na ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Nako, ito pa. At ngayong Biyernes, ang Malacanang mismo nagsabi o ang gumalaw ng paso. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kung idadaan ng ICC ang arrest warrant sa Interpol, hindi lang ito pag-aaralan ng administrasyon. Ayon kay Bersamin, papaboran pa ng Malacanang ang request na ito. Nako, napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng iyong buhay. Nako, maliwanag po naman mga kaibigan na hindi lang pag-aaralan at papaboran pa, ay napag-aralan na at talagang pinabura na, mga kaibigan, ang gusto nilang ipunto. So maliwanag po dito mga mahal kang taga-subaybay na biglang bumaliktad ang mga opinyon at ang stand ng ating gobyerno dito na ngayon kung sila noon ay ayaw sa ICC, ngayon ay mahal at gusto ng ICC itong ika nga po'y sa isiniwalat ng ating pamahalaan. Nako, ay matindi ho ito. Maliwanag yun din ho dyan na mismong ating gobyerno na ang nagkusa para ibigay sa ICC, hulihin si Digong sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ito mga kaibigan, importanteng mahalaga na kailangang malaman yun din po na noong pa man ang sinasabi ni Digong kung uhulihin siya ng ICC ay manlalaban siya. Noong pa man ang sinasabi ng ICC, ang sinasabi ni Digong sa ICC na hindi siya magpapahuli ng buhay. Kaya't mga kaibigan, abangan po natin ito, mga mahal ng taga-subaybay. Kung ano, kung tututuhanin ba ni Digong ang sinasabi niya na manlalaban? Ibig sabihin ay gagawin ba ni Digong na siya ay magtatago? Marami rin ang nagbibigay ng anumang public opinion na itong si Digong ay tuluyan ang magtatago dahil nakatunog na at nalaman niya na ika nga po siya ay huhulihin ng ICC at siyempre natakot na sa utos ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos na ibigay na siya sa ICC. So mga kaibigan, maliwanag po dito, Digong manlalaban sa ICC, manlalaban sa Interpol. Mga kaibigan, hindi
magpapahuli. At syempre, magtatago na din. Yan po mga kaibigan, iyan ang binitawan noon ni Digong. Abangan po natin kung gagawin ni Digong yan, mga mahal kung taga-subaybay. Alright, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Hanggang ngayon po ay naghihintay tayo ng latest development tungkol ho dito sa ika nga po ay warrant of arrest dahil nakatunog ho tayo na sorpresa na ilalabas na ang warrant of arrest. Ba't tayo ko pong pangunahan ang mga kinahukulan? Gusto ko po mismo galing sa kanila na bibig sila magsiwalat na kung kailan nga ba ito lalabas ang warrant of arrest. Ang importanteng mahalaga, may plano ang gobyerno. May plano ang ating Pangulong Bongbong Marcos na ibigay sa ICC. Hulihin ng ICC. Ibigay sa Interpol. Itong si Bato, si Digong. Yan po mga kaibigan ang pinangahawakan natin na pangako ng ating gobyerno sa pangunguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Babay. Palapakan. Isang like ko sa video na ito.